Hello mga ka-relax, this is Will. Pag-usapan natin ng mga mahalagang bagay. Welcome po ang lahat na mag-comment sa ating topic. Reject ng Israel sa ating Panginoong Hesukristo. So, nireject nila ang Panginoon bilang Panginoon, bilang Diyos, at bilang tagapagligtas. So, hindi lang naman Israel ang nag-reject sa ating Panginoon. Marami pang relihiyon ang nag-reject sa ating Panginoong Jesus. Meron namang kinikilala siya as a prophet or sugo. Kaya lang hindi nila tinanggap as a Lord, Savior, and God. So, ibig sabihin, hindi lang Israel ang nag-reject sa ating Panginoong Jesus. So, kami naman na mga Kristiyano, tulad ako, isang born-again Christian, kami kinikilala namin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos. Ano ba ang pagkakilala natin sa Panginoon? Siyempre kami, mga Kristiyano, babase kami sa Bible. Ako personally, ay marami akong patunay about kay Jesus. So, wala akong doubt kay Jesus. Sinasampalatayanan ko siya, susundin ko siya, no? At paglilingkuran ko siya, sasambahin ko siya. So, maraming magaganda at kamangha-manghang bagay patungkol sa Panginoon. Doon pa lang sa sinabi niya na 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, nasa kalagitnaan siya. Kakaiba yun. No? Grabe. Walang sinabing oras o panahon. Maging ngayon, pag-usapan natin ng Panginoon, nasa kalagitnaan natin siya. Lalo na pag tayo ay nagkakasundo. Ang nakakalungkot ay magkakaiba po tayo ng paniniwala. May konting pagkakaiba, may malaking pagkakaiba. Mayroong kwento sa Bible na nag-doubt kay Jesus. Alam niyo yung pagda-doubt, that is also a rejection sa ating Panginoon. Ba't ka nagda-doubt? Kasi hindi ka masyadong naniniwala. Ang tinutukoy ko ay si Tomas. Nag-doubt siya kay Jesus. So bago tayo ma-excite, so maraming kayang gawin ang Panginoon. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Specifically, tinutukoy niya ang kanyang sarili. Kapag mayroong Jesus ka, nasa tamang daan ka. Kapag may Jesus ka, may buhay ka. Kapag may Jesus ka, nasa katotohanan ka. Alam niyo ang Panginoon, sa pasimula pa lang pala nandun na siya. Wala pa tayo. Bago palikhain ang mundo, si Jesus ay si Jesus na. Nakakamangha. Pero rejected siya ng ibang mga tao. In fact, ang kasalanan ni Jesus Christ sa mga Hudyo, daw, kasi hindi naman talaga kasalanan, ay blasphemy. Bakit? Kasi minsan, naririnig nila kay Jesus yung mga bagay na pang sa Diyos lang. Halimbawa, bago pa si Abraham ay ako na. Grabe. Kaya galit na galit ang mga Pariseo. Itong mga Pariseo, mga religious yan. Marami ring alam sa salita ng Diyos. Maraming alam sa kautusan. Hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng wisdom sa salita ng Panginoon. Para hindi tayo maniwala sa mga maling aral ng mga reliyon. Hindi nag-promote si Jesus ng reliyon kailanman. Sa halip, siya ang number 1 na kalaban ng mga reliyon. At galit siya sa mga reliyosong tao. Alam niyo ba kung anong pinopromote ng Panginoon? Yung kingdom ng Diyos sa langit. Yan yung kingdom na hindi natin nakikita. No? Yan yung kingdom na invisible. Ibig sabihin yung paghahari ng Diyos Ama sa langit, dalhin natin dito sa lupa. Sa tahanan, sa trabaho mo, sa pangarap mo, sa buhay mo. Hindi dapat tayo mag-alinlangan sa Panginoon. So walang dahilan na tayo ay mag-alinlangan sa Panginoon. Sino ba siya sa ating buhay? Ako, tinatanggap ko siya bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos. Ayaw ko siyang i-reject. Yun kasi ang definition kay Jesus sa Bible. Kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon,
at tagapagligtas, pero pag hindi mo siya tinanggap bilang Diyos, rejection pa rin yun. Nire-reject mo si Jesus. Lahat ng uri ng pag-reject about kay Jesus ay rejection pa rin. Malaki man o maliit ang doubt mo kay Jesus. Mabuti pa nga yung demonyo, kilala siya eh. Alam ba ninyo yung kwento sa Bible? Doon sa sementeryo, na wala sa sarili yung isang inaalihan ng demonyo. Kilala niya si Jesus. Familiar. Itong mga demonyo kasi, na isa yan sa mga inihulog na kasama ni Satan. Familiar. Anong sabi ng demonyo? Jesus, anak ng kataas-taasan. Kilala niya. Ibig sabihin, nakita na niya. Eh, napakalinaw naman kasi sa Bible. Sa Filipos 2. Tularan daw natin ang Panginoon. Nasa kabila na siya ay Diyos at kapantay niya ang Diyos, siya ay namuhay bilang alipin. Ibig sabihin, si Pablo naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ginawang example ni Pablo si Jesus. Na sa kabila na siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba at namuhay bilang alipin. Kilala ni Pablo si Jesus. Hindi lang tagapagligtas, hindi lang Panginoon, kinikilala niya rin bilang Diyos. Balik tayo doon kay Tomas. Kapag usapang doubt, si Tomas po ang bidang-bida sa Bible. Alam nyo, ang pagkakaroon ng doubt kay Jesus ay isang karumihan po ito sa Diyos. Naalala ba ninyo na mayroong ipinanalangin ang Panginoon na bata na namatay na at muling binuhay ng Panginoon? Pinaalis nila yung mga taong nasa loob na hindi nila kasama. Pinalabas nila yung mga nag-iiyakan doon. Kasi possible na magkaroon sila ng doubt. At yung doubt na yun, magbubunga yun para mahadlangan yung himala na gagawin ng Panginoon. Ang doubt ay karumihan. Dapat hindi tayo nagda-doubt sa Diyos. May sinasabi sa salita ng Panginoon na ayaw ng Diyos nung taong nagdadalawang isip. Yung nagda-doubt pa. No? So ikaw, nagda-doubt ka ba sa Panginoon katulad ni Tomas? Ayaw niyang maniwala na nabuhay muli ang ating Panginoon. Sabi niya, kung mailulusot ko lang yung aking daliri sa sugat ng Panginoon, sa kanyang tagiliran, ay maniniwala ako na buhay siya. Kaya gulat na gulat si Tomas nung lumitaw bigla ang Panginoon. Nasa kalagitnaan nila. Nakita niya yung butas sa kamay na pinagpakuan. Sinabi ng Panginoon, sige Tomas, ipasok mo ang daliri mo sa sugat ko. Alam niyo po kung anong ginawa ni Tomas? Doon lang siya naniwala. At nung siya ay nasaksihan niya na totoo nga, nagpatira pa siya. Lumuhod siya, nagpatira pa siya. Nakilala niya bigla ang Panginoon. Totoo pala. Grabe pala. Alam niyo kung anong sinabi ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. Minsan yun ang problema sa atin. Kailangan mo na ng malaking ebidensya bago tayo maniwala. Kinilala ni Tomas na Diyos ang Panginoong Hesus. At sinamba niya, patira pa siya. Si Tomas ay hindi nalalayo sa maraming Pilipino. Marami kasing Pilipino na nalilito about kay Jesus. Maraming mga Pilipino na Tomas naniniwala ng konti about kay Jesus. Kailangan nila to see is to believe. Dapat may makita mo na sila bago sila maniwala. Maraming mga Tomas na Pilipino
na hindi kinikilalang Diyos agad-agad si Jesus. Maraming Pilipino na hindi talaga Diyos ang Panginoong Jesus dahil sa relihiyon. Dahil sa turo ng relihiyon, ang mga tao ay nagiging reliyoso lang. Mahal nila ang kanilang relihiyon. Pero yung kingdom ng Panginoon ay hindi nila nakikita.